Naghahanap ako ng relo. Ngayon po ay 7:20 para alam po ninyo kung ako'y patapos na. Tatapusin ko po sa 8:20. Ano po? Anong wow? Kayo matutulog na pagkatapos ako magbibiyahe pa. Ang tema po ay hope. Hope does not disappoint. Ang pag-asa ay hindi nang bibigo. Ano po? Hindi nang bibigo. Palaging ito po ang tema sapagkat ang ating pong Santo Papa ay ginawang pandaigdigang tema ang pag-asa, ang hope sa taon na ito ng Jubileo. Ano po? Every 25 years ay dinideklarang Jubilee year. Ano po? At sa taong ito, tayo po inaanyayahan na magnilay sa isang pag-asa na hindi bumibigo. Maganda pong, ano po ba ang pagkakaintindi ninyo ng pag-asa? Ano po? Tinatanong ko po yung bata, ano po ang pag-asa? Sabi niya, yan po yung nagbabantay ng bagyo sa Pilipinas. Oo nga naman pala. Ano po? Malungkot nga yan, Father. Binabantay na nila yung bagyo, nakakapasok pa rin. Ano po? Ano ba ang pag-asa? Ano po? Ano po ang iyong pagtingin, pagkaintindi sa salitang pag-asa? At ang sinasabi po ng Santo Papa, hindi ito isang positibong pananaw lamang sa buhay. Hindi ito isang positibong pananaw. Ano ibig sabihin ng positibong pananaw? Na darating ang araw, ikaw ay gagaling, di po ba, na? Optimistic attitude na darating ang araw, ikaw ay, yayaman, makakabayad ng utang, makakatapos. Ano po ang inyong mga pag-asa? Meron pong 3 theological virtues: faith, hope, and love. Di po ba, na? Dito sa lupa, pinanghahawakan natin ang pananampalataya at ito ang ating pag-asa. Pero sabi ni San Pablo, pagdating sa uli, hindi mo na kailangan ng pananampalataya sapagkat makikita mo na ang mukha ng Diyos. Hindi mo na kailangan ng pag-asa kasi nandun ka na. Wala ka nang inaasahan pa. Ang meron na lamang ay pag-ibig. Sa langit, hindi mo na kailangan ng pananampalataya kasi makikita mo ang mukha ng Diyos. Ang regalo ng pananampalataya ay makita mo ang iyong inaasahan. Ano bang inaasahan ng bawat isa? Hari nawa, makarating tayong lahat sa langit. Di ba ba, na? Makarating tayong lahat sa langit. Kailan? Hindi ko alam. Hari nawa, magkita-kita tayo doon. Di ba ba, na? Pero pwede kayong mauna. Di ba ba? Pagkatapos ko po magmisa sa patay, sabi po nung namatayan, kasi iyakang-iyakan eh. Sabi, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay. Sabay-sabay. Sabi ko, bakit naman po sabay-sabay? Para wala nang iyakan. Ha? Sabi ko, hindi naman maganda yan, nanay. Bakit, Father? Inimbitahan nyo lang ako magmisa, sasama nyo ako. Di ba, no? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Kaya hindi natin kailangan sabay-sabay umalis. Pero ano po ang ating pinanghahawakan? Na ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Yun po ang pag-asa na hindi bumibigo. Hope that doesn't disappoint is that the Word of God remains faithful. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kasi kung aasahan mo na ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman, darating ang araw, lahat tayo magkakasakit. Ang aking kapatid, nung unang linggo ng Pebrero,
Ako'y nasa hospital din. Tinext ako ng doktor niya ng aking kapatid ay nasa emergency room ng Makati Med. So, nagmamadali akong lumabas sa hospital para puntahan ko aking kapatid. Pero ang sabi ng kanyang doktor, huwag kang mag-alala, Father, okay lang. Kasi dinala niya ang kanyang sarili sa hospital. Alas 9 ng umaga. Ano po? Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating ng alauna, tinext ako, sabi, Father, nag-code blue. Nag-code blue. Ibig sabihin, nag-heart attack. Di medyo kinakabahan ako. Tapos maya-maya, na-revive po, Father, na-revive. Medyo nakahinga ka. Maya-maya, Father, nag-arrest po ulit. Naku, kakabahan ka na naman, di po ba? Nagdadasal ka na sana makaahon, ano po. Ngunit yung pangatlong text, sabi niya, Father, nire-revive po namin matagal na. Parang hindi na po nagre-respond. Hindi na nagre-respond. Ay, diniretso ko na yung doktor. Sabi ko, do we lost him? Simple lang ang sagot. Yes, Father. Ano po? Ano ibig sabihin? May pag-asa ka, nagagaling, pero hindi gumaling. So, hindi yun ang pag-asang ating pinanghahawakan. Hindi yun ang pag-asang ating pinanghahawakan. Hindi anumang nasa mundong ito ang pag-asa na binabanggit ng Diyos. Ang pag-asa na binabanggit ng Diyos ay ano? Ako ay magiging tapat sa naging tapat sa akin. Ano sabi kahapon? Ang sino mang magsisisi sa kanyang mga kasalanan ay patatawarin ko. Ang sino mang tumalikod ay lilimutin ko ang kanyang mga pagkakamali at bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Yun ang ating pag-asa. Yun ang ating pag-asa. Sapagkat kung umaasa ka na ang iyong asawa ay magbabago, baka mabigo ka. Kung umaasa ka na ang iyong mga anak pagdating ng araw ay susuklian ng iyong kabutihan, baka mabigo ka. Sapagkat sa panahon ngayon, hindi na lahat ng anak tumatanaw ng utang na loob. Di po ba, anak? Dati, alam natin yung kasabihang blood is thicker than water. Pero ngayon hindi na. May mga kaibigan na mas mahal ng iyong mga kamag-anak. Di po ba, anak? May mga anak na mas galante sa kaibigan kumpara sa sariling magulang. Ang malungkot na kwento, ang isang katotohanan ay may mga anak na nagbibigay sa magulang, hindi dahil mahal yung magulang, kundi para umalis na. Di ba? Sasabihin na, bigyan mo na yan para umalis. Hindi nang kakaiba na ngayon, di ba ba na? Kakaiba na. Dati, pag nagsisimba ka, pwede mong iwanan ang gamit mo sa upuan. Ngayon, pag nangumunyon ka, bit-bit mo lahat. Bakit? Baka pagbalik mo sa upuan, wala na ang gamit mo. Iba na ngayon. Iba na ngayon. Hindi lahat na nakaluhod, nagdadasal. Pag nalingat ka at nakita ang wallet mo, feeling nila yun ang answered sa prayer nila. Di ba ba? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Hindi mo maaasahan ang mundo. Ang mundo.
Dati, tinatanong ko yung mga magulang dito, ang mga magulang, meron ba sa inyong nagreklamo na meron kayong 5 anak? Hello? 4 na anak, 3 anak. Meron po ba nagreklamong magulang? Wala naman, no? Walang magulang na nagreklamong maraming anak. Pero bakit maraming anak na nagrereklamong meron silang isang magulang? Di ba? Maraming anak nagrereklamo kung bakit sa kanila titira ang kanilang matandang magulang. Di ba, ano? Anong inaasahan natin sa mundong ito? Minsan sa isang conference, sabi ng isang katekista ito, sabi niya, Father, natatakot ako kasi baka dumating ang araw na ang mali maging tama at ang tama ay maging mali. Hindi posible yan, di po ba, na? Na ang mali ay magiging tama at ang tama ay magiging mali. Ang akin lang paliwanag ay ano? Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ano ang katotohanan ni Jesus? Hindi ito tungkol sa impormasyon. Ang katotohanan ni Jesus ay tungkol sa kanyang pagkatao. Magbabago ang mga impormasyon, pero hindi magbabago ang pagka-Diyos ni Jesus. Hindi magbabago yun. Hindi magbabago. Kahit anong pagsisinungaling ng tao tungkol sa Diyos. Ang ating taon ay binilang mula nung siya'y pinanganak. Di po ba, na? Kahit sabihin nilang, palaging mayroong before Christ. Di po ba? Taon ng Diyos, Anno Domini. So, nakaugat yun sa kapanganakan ng Diyos na nagkatawan tao. Hindi po pwedeng bigyan ng kasinungalingan yun. Bangabat, kung ano-ano na lang ang iniisip ng tao. Dati naman si Adan at si Eva lang. Di po ba, na? Ngayon, kung ano-ano na. Ha? LBTQ, RSTUBW, XYJ. Ha? Kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang. Di po ba? At ang mga matatalino ay tahimik para hindi daw ma-offend yung mga, sorry for the words, no? Ano ang inyong pinanghahawakan? Kung walang pag-ibig ang Diyos, wala tayong pag-asa. Di ba? Maraming natatakot kapag palagi ko itong sinasabi mula sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Bakit sila natatakot doon? Kasi alam nila bilang ang kanilang mga araw. Hindi tayo panghabang panahon sa mundong ito. Hindi tayo panghabang panahon. Ako po, 63 na. Kung 80, hanggang 80 ako, 17 years na lang ako. Tanggap ko yon. Kung makaka-80 ako, 17 years na lang ako. Kung yung 63 maiksi, yung 17 mas maiksi. Tama po ba, na? Tanggap ko yun. Ano sabi sa aklat ng karunungan? Kung tanggap mo na bilang ang iyong araw, nagkakaroon ka ng karunungan. Mahalagang bilang ang ating araw. Bilang.
Kung ako po ay 17 na lang, pag tinitingnan ko po mga mukha ninyo, yung iba sa inyo mas maiksi. Di ba? Nagkakaila kayo? Hindi. Tanggapin ninyo. Kaya sinasabi ko sa mga anak, hindi na bata ang inyong mga magulang. Bakit patuloy niyo binibigyan ng pasakit? Maiksi na lang ang buhay niya, di po ba? Ano? Maiksi na lang. Pagdadamutan mo pa. Di ba? Na nung tayo maliliit, hindi naman tayo pinagdamutan ng ating mga magulang. Bakit? Hindi sila nawawala ng pag-asa. Hindi sila nawawala ng pag-asa. Ano ba ang panawagan ng pag-asa? What is the appeal for hope? That the goods of the earth are not destined for a privileged few, but for everyone. Sana tanggapin natin na ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa iilan, kundi para sa lahat. Yan ang pagbasa kanina, hindi po ba? Kaninang umaga. Kasi ngayong gabi, anticipated na eh. Na ano? Ang biyaya ng Diyos ay binibigay niya sa lahat, maging mabuti o masama. Ang sikat ng araw ay nadadama ng makasalanan o hindi. Sapagkat mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Yan po ang ating, sana, tinitingnan natin mga sarili. Wala naman sa ating walang problema. Meron po ba sa inyo walang problema? Pag wala pa kayong problema, pag wala kayong problema, baka kayo ang problema. Ano po? Lahat may problema. Lahat. Kung hindi man ngayon, magkakaroon. Pagkatapos, panibago na naman. Di po ba, ano? Panibago na naman. Lahat may problema. Habang tayo nagkakaedad, may problema tayo. At palagi ko ito sinasabi sa mga kabataan, na noon, tuwang-tuwa ako sa salitang, mahaba pa ang buhay mo. Mahaba pa ang buhay mo. Ang totoo ay hindi. Noong September 17, 2022, nagmisa ako ng alas 7, nagkasal ako ng alas 3, alas 5:15, habang nagdadrive, na-stroke ako. Completely paralyzed. Habang nagmamaneho, naduling ako, maya-maya sinabi ko sa katabi ko, wala nang pakiramdam ang mga kamay ko. Hindi siya makapaniwala. Kasi nagdadrive ako. Mabuti na itabi ko. At maya-maya sabi ko, wala nang pakiramdam ang mga paa ko. At sabi ko, pakisuyo ka sa security guard ng Mercury doon sa Pandakan. Nabuhatin ako, ilipat ako sa likod. Sabi niya, bakit? Hindi na ako makakilos. Pinagtulungan nila ako, binuhat ako sa likod, nilagay ako sa likod ng sasakyan. Sabi, yapos ka, Father, yapos. Hindi ko po magalaw ang kamay ko. Ihakbang yung paa niyo, Father. Hindi ko po mahakbang. Tinatanong ko lang, nakasuot pa ba ang tsinelas ko? Opo. Ganun kabilis. Pero, bago ako may stroke, nagpa-blood test ako. At maganda ang blood test. Ang sabi sa blood test ng doktor, you're healthy. Yan, very healthy. Diba, ano? Simula nun, di na ako naniniwala sa blood test. Huh? Kasi hindi nyo alam. Dinala ko sa isang hospital. Pag-test ng blood, normal. Normal ang blood sugar, normal ang blood pressure, normal. Kaya lang paralyzed.
Kaya lang paralyzed. Kaya, inaantay nila, baka magbabalik din ang ano niya. Hindi nagbabalik. Kaya sabi ko, ilipat niyo akong hospital, ilipat niyo ako. Dinala ako sa Cardinal Santos. Na-stroke ka ng 5:15, dumating ako sa Cardinal Santos ng alas 11. Nangingitim na daw mga daliri ko. Ano sabi ng doktor? Na tumingin sa akin, nakita ko sa emergency room. Kaibigan ng doktor ko, tinatawagan niya yung tinatawagan niya yung doktor na kaibigan ko. Sabi niya, Father, they might not make it. Oh? Gusto kong malaman yung nagsura ng might not make it. Di ba ba? Ano? Tapos, nadidinig ko yung mga instruction. Tapos, kung ano-ano mga tinuturok. Tapos, dadalhin ako MRI. Alam ko lang na tinutulak nila yung kama ko papunta doon sa MRI. Tapos, inilipat ako doon sa MRI machine. At sabi ng doktor, Father, don't move, don't move. Anong don't move? Paralyzed na ako eh. Don't move. Ha? Wala. Wala. Ang tanong ko doon ay, gulay ba o patay? Gulay o patay? Patawarin ako, pero sabi ko sa Diyos, kung ako'y magiging gulay, patay na lang. Kasi hindi ko ma-imagine, 60 ako noon. Hindi ko ma-imagine. Hanggang kailan kang gulay, di po ba, na? Hanggang kailan? Hindi ko magalaw yung aking daliri. Hawak ko lang yung rosary. Ang alam ko lang prayer nun ay, stay with me, Lord. Yun lang. Si Padre Pio ang kasama ko. Stay with me, Lord. Yun lang. Paulit-ulit. Anong problema? Ilalagay ako sa ICU. Alauna ng madaling araw, sabi nung Father, ililipat ka namin sa ICU. Alam naman sabihin ko, ayaw ko. Di ba? Hindi ka naman makagalaw. Sabi ko, opo. Di ba? Opo. Pero Father, bago ka namin ilipat, magdadiaper tayo. Ayun ang mahirap. Magdadiaper. Di ba? Sarado ang mata mong ganyan, gusto mo imulat kasi gusto mong malaman kung sino nakakakita sa iyo. Di ba ba? Na? Ay kamakailan, galing ako sa emergency room ng Cardinal Santos. Sabi ko, ha? Ganito pala ang tsura ng emergency room? Kitang-kita ka. May kortina lang, pero pag nagkakagulo, kitang-kita ka. Ini-imagine ko, nung sinasabing, Father, tatanggalin ko ng belt. Father, tatanggalin ko ng pantalon. Na-imagine nyo? Father, ibababa ko ng brief. Oh! Bakit ako nag-aalala? Bakit ako nag-aalala? Abay, pari ako. Lord, makikita na. Sino nakakita, hindi ko alam. At magmimisa ako. Di ba, no? Naintindihan mo ngayon nakakita sa iyo. The Lord be with you. At sabi nung nakakita, ay, nakita ko na yan. Di ba? Uy, pati madre, sister. Hindi nyo alam. Naintindihan niyo po ba ako? Mayaman, mahirap, naniniwala sa Diyos o hindi, may mga pagkakataon na wala kayong pwedeng panghawakan. Hindi nyo pwede sabihin sa inyo kamag-anak, pigilan nyo. Hindi pwede. Wala kayong kapangyarihan sa emergency room. Di po ba, no? Wala.
Wala kayong pwede ipagmayabang. Hindi niyo pwede sabihin, marami akong pera. Hindi, wala. Kung ikaw ay critical, critical ka. Hindi mo pwede sabihin, ako po'y nagsiserve sa simbahan. Ayan o ngayon. Di ba? Wala. Kung ang pinangahawakan lang natin ay posisyon, bibiguin kayo. Kung ang pinangahawakan nyo lang ay pera, bibiguin kayo. Kung ang pinangahawakan nyo lang ay talino, bibiguin kayo. Anong pwede nyo panghawakan? Wala. Maliban sa Diyos. Maliban sa Diyos. Hindi nyo alam. Marami nagplano kagabi sa araw na ito, pero kaninang umaga hindi na sila nagising. Bakit? Sapagkat wala silang kapangyarihan na magising ng sila lang. Ang paggising sa umaga ay isang biyaya. At maraming nagplano kaninang umaga na ngayong gabi hindi na aabot. Hari nawa, umabot kayo. Di po ba, no? Wala nakakasigurado. Wala nakakasigurado. Yung iba naubo lang, tapos. Walang nakakasigurado. Kaya mahalaga yung tama ang iyong pananaw tungkol sa pag-asa. Kasi kung masyado kang umaasa sa tao, mabibigo ka. Mabibigo ka. Kaya nga tayo ay nasaktan at nasasaktan kasi umaasa tayo. Sino bang higit na nasaktan sa mundong ito? Sasabihin nyo mag-asawa? Hindi. Ang higit na nasaktan sa mundong ito ay magulang. Sapagkat ang unang nagmahal ay magulang. Di po ba? Tinitingnan mo yung bata. May inaasahan ka ba? Wala. Ang meron ka lang ay pagmamahal. Pagmamahal ang nag-aruga sa bata upang maabot niya ang kanyang kasinuhan kung sino man siya ngayon. Pero kung ikaw ay umaasa, natatanaw siya ng utang na loob, mabibigo ka. Yung mag-asawa, madali lang magpalit ng asawa. Di ba? Kaya pag ako'y nagkakasal, sinasabihan ko, huwag tigilan niyo yung masyadong gasto sa kasal. Sapagkat hindi yan ang assurance na hindi kayo mag-aaway, na hindi kayo maghihiwalay, di ba ba, Gusto, pag isusuot yung sing-sing, may background pang ayaw isuot hanggat hindi natugtog yung quartet. Oo. Give the ring to one another. Titingin pa sila doon sa choir. Grabe. Pag tumugtog na, para may background, di ba? Isuot mo ang sing-sing na ito. Tanda ng aking pag-ibig. Sa hirap at kasaganahan, sa kalusugan at pagkakasakit, sa kamatayan, mauna ka sana. Di ba, Pagkatapos yung magsumpahang ganyan, napakadali lang kumuha ng kabit, di po ba, Ay! Ngayon, hindi mo na alam, sorry. Hindi mo na alam kung ang katabi niya sa pagsimba, asawa. Hindi mo na alam. Kaya may mga nagsisimba, Father, pwede bang yung camera huwag itututok sa tao? Totoo yan. Father, pwede po ba yung camera sa online mass huwag itututok sa tao? Bakit? Mahuhuli sila. Iba ang kanilang katabi. Ay! Iba na ngayon. Iba na ngayon.
Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, ano ang pinangahawakan natin? Hope is the virtue that gives an inward direction and purpose to our lives that I believe in an everlasting life. Number one, na pinangahawakan natin ay mayroong buhay na walang hanggan. Ano man ang hirap dito, ano man ang pagtataksil, ano man ang kalungkutan, ano man ang kabiguan, alam ko mayroong buhay na walang hanggan. Matatapos din ito. Nakukuha pa niya? Kaya kung may kaaway ka, naku, huwag ka na magpupuyat. Kung may kagalit ka, huwag ka nang magpupuyat. Hayaan mo silang lahat. Oo. Pag mayroong galit sa iyo, tingnan mo na lang. Ngitian mo na lang. At kung ano-ano sinasabi, gandahan mo ang ngiti. Di ba, no? Bakit ka magpupuyat? Bakit hindi ka kakain sa kanilang mga sinasabi tungkol sa iyo? Ha? Lilipas din sila. Kaya pag ano sinasabi ko, tingnan mong mabuti mata sa mata, ngitian mo, gandahan mo. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Lahat ay lilipas. Ano sabi? Pagdating sa huli, haharap ka sa paghuhusga ng Diyos. Because we have a God of justice. Pwede tayong magkaibigan dito. Pwede tayong tawanan ng tawanan. Pwede ikaw ay sikat na sikat. Pero ang mahalaga ay, pag humarap ka na ba sa Diyos, ano po ang sasabihin ng Diyos sa iyo? Naintindihan po ninyo? Sapagkat ang Diyos ay hindi nang bibigo. Susuklian ng Diyos ang gumagawa ng mabuti, parurusahan ng Diyos ang gumagawa ng kasalanan. Kahit gaano ka kapopular, hindi magbabago ang kautusan. Inuulit ko, kahit gaano ka kapopular, at pag ikaw ay may ginawang kasalanan, hindi magbabago ang kautusan. Sapagkat mayroong buhay na walang hanggan. Second, the death and resurrection of Jesus is the heart of our faith and basis of our hope. Ang pinanghahawakan natin ay ang muling pagkabuhay ng Diyos. Masaya ang Pasko. Naintindihan po ninyo? Masaya ang Pasko. Pero, kung hindi namatay at muling nabuhay ang Diyos, walang saysay ang kapanganakan ni Jesus. Di po ba? Saan tayo pupunta? Pwede maganda ang iyong kapanganakan kung hindi ka naman muling mabubuhay, saan ka pupunta? Wala. Kaya ang pinanghahawakan natin ay ano? Ang muling pagkabuhay ng Diyos. Kaya mahalaga yon na nang ang Diyos ay muling nabuhay, nagpakita siya sa napakaraming tao upang ipaalala na ang muling pagkabuhay ay ano, hindi lang isang hangin, hindi lang isang espiritu. Kumain siya. Naintindihan po ninyo? Hawakan mo ako. Ang multo ay walang laman. Hindi ako multo. Ang muling pagkabuhay ay hindi multo. Kaya nga sabi ni Father, sino ito? Father Raura, sabi niya, kaya nga, habang kayo buhay, mamasyal na kayo. Hindi kung kailan kayo patay, saka kayo namamasyal. Di po ba? Nagmumulto. Ang ating muling pagkabuhay ay hindi tayo magmumulto. Wala ng kamatayan, wala ng pagkakasakit, wala ng pagluha, wala ng kalungkutan, wala ng paghihiwalay. Sabi ng aking kaibigan, siya po ay meron siyang allergies sa ice cream. Ang hirap nun, di po ba, no? May allergy ka sa ice cream. So tuwing kumakain kami, ano lang sinasabi niya? Sa langit,
pwede na akong kumain ng ice cream. Di ba? Si Father Jack, ang daming bawal. Di ba ba na? Sana hindi siya nagmamadali para makakain lang. Di ba ba na? Father, sabi po ni Father Dave sa langit, makakain nyo na lahat. Patay ka na nga lang. Di ba ba na? Huwag kayo magmadali. Magtiis kayo. Di ba ba na? Ano sabi ng doktor? Pag ikaw ay pinagbabawalan pa ng doktor, may pag-asa ka pa. Hello? Pakinggan yung mabuti. Pag kayo ay pinagbabawalan ng doktor, may pag-asa ka. Bawal yan, Father. Bawal yan. Bawal ho yan. Bawal ho yan. Pwede konti lang, pero bawal yan. Di ba ba? May pag-asa ka pa. Anong katotohanan? Pag sinabi ng doktor, kahit ano pwede nyo nang kainin. Ang ibig sabihin talaga nun, wala ka ng pag-asa. Malapit ka ng mamatay. Oo. Kaya yung mga magulang ng pasaway, anak, konti lang. Ha? Pag kayo pinagbabawalan pa ng anak ninyo, may pag-asa pa kayo. Pag pinakain na kayo ng anak ninyo na lahat ng gusto ninyo, malapit na kayo. Oo, hindi ako nagbibiro. Doktor ang may sabi niya. Doktor. Kaya nga, pag meron pang bawal, meron pang pag-asa. Anong inaasahan natin? Ang muling pagkabuhay kay Jesus. Pangatlo, tanggap natin o tanggap na Santo Papa sa kanyang sinulat ng kamatayan, death is painful, separation from those dearest to us. Sadyang ang kamatayan ang isang kalungkutan na hindi maiibsan ng anumang bagay sa mundong ito. Di po ba? Manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Di po ba, no? Masunugan ka na, huwag ka lang mamamatayan. Bakit? Ano man ang nawala sa iyo, pwede mong mabawi yon. Pero pag namatay ka, wala na. Kaya, ano ang meron tayong pinakamalaking biyaya? Ang kalusugan. Di ba? Kung kayo matanda na, huwag na kayo magreklamo. Doon sa aking isang misa sa Greenbelt, merong matanda, late. Nag-homily ako, late, dumating. Ay, gusto sa harapan umupo. Late na nga, so gusto sa harapan. Di ba? Mahirap yung gano'n eh. At tinitingnan niya yung mga nakaupo sa harap. Hari naway umalis sila para makaupo siya. Ay, dumating ka, homily na. Di, gusto kong tumigil, gusto kong sabihin, nanay, uupo pa ba kayo? Ha? Nakatingin siya sa akin, nahihiya siya. Ay, hinayaan ko na lang. Habang nag-homily ako, pagkatapos ng misa, nilapitan niya ako. Sabi, Father, I'm sorry. I have distracted you during your homily. Di ako, tahimik lang. Di pa ba? No? Because, Father, I was late. Siyempre, alam ko naman late ka. Kasi, Father, matanda na ako, mahihina na ako, mabagal na ako. Marami na akong gamot. Gusto ko sa harap kasi malabo ang mata ko. Gusto ko sa harap kasi mahina ng tenga ko. Di ba, na? Gusto natin, pag matanda tayo, nasa atin lahat ang pabor. Di po ba? Hindi ko alam dito. Sa umaga, yung matatanda, nagsisimba. Di po ba, na? Karamihan na nagsisimba sa umaga. Matatanda. Sila yung palaging nakaupo, dyan. Parang kanila yung upuan yan pag umaga. Di ba? Parang nabili na yung upuan, no? Akin ito, akin. Father, sorry. Ay, di sabi ko, nanay, nagre-reklamo kayo? Oo, Father. Ilan taon na ba kayo? 86. 86 na pala kayo. Nagre-reklamo pa kayo. Dapat nga, patay na kayo eh.
Di ba? Ano ibig sabihin? Kaya tayo malungkot dahil masyado tayong reklamador. Magsimula kayong magpasalamat. Instead na sasabihin mo, babagal na ako. Sabihin mo, salamat Lord, nakakalakad pa ako. Di po ba, no? Malabo na ang mata ko. Salamat Lord, may nakikita pa ako. Di ba? Lord, ang daming bawal. Salamat Lord, meron pa akong pwedeng kainin. Di ba? Ang dami. Lord, ang dami kong puting buhok. Pasalamat ka, may buhok ka. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko yung sinasabi, kaya tayo malungkot ay dahil, hindi dahil wala tayo, kundi hinahanap natin ang wala sa atin. Hindi tayo marunong magpasalamat. Ang pag-asa ay kumikilala na malungkot ng kapatayan, ngunit sana habang nabubuhay ay hindi natin sinasayang ang ating mga pagkakataon. Di po ba? Isa po sa apostolate ko, yung mga sick and retired priests sa kadiwa sa pagkapari. Taon-taon nagkikita yung mga yon. Ano po? Ano nakakatuwa sa kanila? 80, 90. Pag nagkikita sila, sasabihin, uy, buhay ka pa! Di ba, no? Uy, buhay ka pa! Nagpapasalamat sila. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, pero ano po kabilin-bilinan ni Bishop Sok? Mag-ipon ka para sa lamay. Mag-ipon ka para sa lamay. Naintindihan niyo po ba ako? Kasi dalawa lang yan. Pag ikaw ay namatay, anong gusto mo? Kahon o garapon? Di po ba? Pag kahon, kabao. Pag garapon, cremated. Di po ba? Anong gusto mo? Kahon o garapon? Di ba? Mag-ipon ka. Sapagkat pag ikaw inilagay sa kahon, isipin mo, lahat tumitingin sa iyo. Di ba? Sinisilip kang ganyan. Kahit wala kang ginagawa, tinitingnan kanila. Yung iba nangingiti. At ang iba sa kanila sasabihin ay, ay, ang pangit. Bakit? Nagtipid sa makeup eh. Ano? Paghandaan nyo yun. Lalong-lalo na yung mga nagpatato sa kilay. Sorry ha. Kilay is life. Yung iba nagpatato sa kilay, sa ibabaw ng kilay. Nag-bless ako ng patay. 2 ang kilay. Pangit. Pangit talaga, pangit. Patawarin ako. Habang nag-bless akong ganyan, nung nakita ko, Lord, sana hindi ko ito maalala. Kinausap ko ang purinarya. Ano sabi ko sa purinarya? Pwede ba ahihitin mo yung kilay? Pagtingin ng purinarya, ay, oo nga, Father, 2 kilay. Oo, pangit. Ay, ilan na nakakita nun? Lahat na nakakita nun, nagsabi, pangit. Di ba? Di ba? Huwag niyong antayin, patay na kayo, saka kayo magpapaganda. Di ba? Yung iba namatay ng 80, picture 60. Kaya, pagpasok mo sa purinarya, hindi mo alam kung ito ba talaga yung bless ko? 80 na yun, bakit ganito mukha? Di ba? Ang kamatayan ay darating. Hindi nyo lang alam kung kailan. Di ba? Dati, pag ako'y tumitingin sa kabaong, sinasabi ng patay sa akin, ako ngayon, ikaw bukas. Ngayon, pag ako'y tumitingin sa kabaong, ako na nagsasabi, ikaw ngayon, ako bukas. Darating yun. Darating yun.
Dati sa Greenbelt, meron dong ball ng Bible passages. Ha? Ang hirap gawin nun, ipiprint yun, gugupitin yun, ilalagay sa straw, bubulutin ng tao. Para ano? Ha? Para mayroon silang may pagdasal. Kaso yung tao, kung kumuha, tatlo. Babasahin, ay hindi ito. Ay hindi ito. Ay ito, Lord, thank you. Sabi ko, tigilan nyo nga yan. Kaya sinabi ko sa staff, pakisama ito. Ano po yan, Father? Isulat mo ito, you fool, I will take your life tonight. Simula nun, wala na kumukuha. Bakit? Takot tayong mamatay. Di ba? Pero bakit tayo takot mamatay? Hindi sa kamatayan, natatakot tayo sa paghuhusga ng Diyos. Kaya bago ka mamatay, ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo. Pero sa totoo lang, pag tinanong mo mga tao, mayaman, mahirap na parokya, sa anong pamamaraan mo gusto mamatay? Meron ba sa inyong gusto nalulunod? Taas ang kamay, nalulunod. Nag-crash ang eroplano. Ha? O isipin mo, nag-outing ka. Ano? Nasa gasaan. Wala. Nasusunog. Ano pa? Ha? Sinong gusto mamatay natutulog? Ha? Anong gusto niyo ba mararan? Nakatayo lang kayo? Ha? Nanonood ang Diyos, oh. Nanonood. Pinapapili na ni Father Dave. Tingnan mo yan kung anong pipiliin. Di ba? Karamihan gusto natutulog para wala nang hirap. Oo. Yun ang panalangin ng lahat. Sana kunin ako ni Lord habang natutulog. Kaya sa mga misa ngayon, may namamatay. Oo. Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Nag-homily si Father dito, gano'n. Di ba? Kinuha ni Lord. Natutulog eh. Naintindihan niyo ako? Pero baka mamaya yun. Kaya, magbihis kayo. Ang aking yumaong spiritual director, si Father Ben Carlos, minsan hindi sumama sa almusal, sinundo ko sa kwarto. Pagbukas ng kwarto, bihis na bihis. Sabi ko, may lakad kayo? Wala. Uy, ba't kayo bihis na bihis? Kasi kagabi, nahihirapan ako huminga. Ay, ano ngayon? Nagbihis na ako. Para hindi nakakahiya, di pa ba, no? O hindi natuluyan, di ba, no? Pero maganda yun. Mamaya magbihis na kayo. Practice ba? Practice. Oo. Bakit? Yun ang malinaw na pananaw ng pag-asa. Di ba? Hindi yung puro gula-gulanit. Yung iba sa atin, pag natutulog, gula-gulanit. Di pa ba, na? Gula-gulanit ang damit, ang panty, ang brief, di ba? Kasi yun ang masarap eh, di pa ba, na? Nung na-stroke ako, di hinuhubad na ganyan. Anong tanong na ibang pare? Bago ba ang brief mo? Malalaman ko ba na may stroke ako? Siyempre hindi, di pa ba, no? At least malinis, di pa ba, no? Hindi nyo alam. Naintindihan nyo ba ako? Hindi nyo alam. Kaya nga, pag wala kayong pag-asa, nakakatakot ang buhay. Kung wala kayong pag-asa, malungkot ang buhay. Kung wala kayong pag-asa, masakit ang buhay.
Hindi nyo kayang ngumiti pag walang pag-asa. Ang pag-asa ay hindi tungkol sa tao, kundi tungkol sa katapatan ng Diyos. We aspire for happiness that brings fulfillment. And what is that? Which is love. Money will not bring fulfillment. Career will not bring fulfillment. Old age, long life will not bring fulfillment. Name it. Only one thing will bring fulfillment, and that is love. Ano sabi ni St. John of the Cross? In the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Yun lang. The only fulfillment is love. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Because love is the only fulfillment, and yet, the moment you love, you are giving the people you love the power to hurt you. Sino lang ang pwede makasakit sa ating mga kalooban? Yung mga taong minahal lang natin. Ang mga kaaway natin, hindi tayo pwedeng saktan. Bakit? Wala tayong pakialam sa kanila. Ang pwedeng makasakit lang sa atin ay mga taong minahal natin. Kaya sabi ni Mother Teresa, kaya nga, dahil dyan, kukunti na lang ang nagmamahal. But I rather be hurt than not loved at all. Anong kasabihan sa wikang Tagalog? Kung hindi ka nasaktan, baka hindi ka pa nagmamahal. Di ba? Kung hindi kayo nasaktan sa simbahan, baka hindi kayo nagmahal. Nakikisimba lang kayo. Di ba ba, na? Pwede kang magsimba na hindi ka nagmamahal. Pero hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong magsimba. Pwede kang mag-abuloy na walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong mag-abuloy. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong maglingkod. Kaya pwede kang magsimba ng walang pagmamahal. Kaya pagdating ng peace be with you, magbatihan kayo ng psst, psst, psst. Wala kang binati at wala rin bumabati sa iyo. Bakit? Takot kang magmahal. Huwag niyong kakalimutan sa huli, ang buhay ay susukatin sa pagmamahal. Kaya nga sabi ni Mother Teresa, we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Kahit konti lang, basta mayroong pagmamahal. Kahit isang dinaryo lang, ang sabi ng Diyos, hinulog yan ng may pagmamahal. Kaysa isang bungkos na pera na kalabisan lamang ng kanyang kayamanan. Di po ba, no? Huwag kakalimutan ng kasayahan na ating inaasam-asam ay magkakaroon lang ng kaganapan sa pag-ibig. Pang-anim, we should prepare ourselves consciously for God's judgment. Palagi mo iniisip yun. Alam ko, tatayo ako sa paghuhusga ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. Tatayo rin siya. Di ba ba, no? Tatayo rin siya. Mahalaga yun. At ang buhay ay susukatin, sabi ko nga, sa pagmamahal.
Ano po paalala? The sacrament of penance assures us that God wipes away our sins. Papawiin ng Diyos ang ating mga kasalanan sa ating mga pangungumpisal. Inaamin ko sa inyo, 27 years na akong pare. Pinagtsatsagaan ko magpakumpisal sa mga bata kaysa sa matatanda. Kahit mahaba, pagtsatsagaan ko yung mga bata ngayon. Bakit? Sigurado ko yung mga bata hindi nagsisinungaling eh. Maraming matandang nangungumpisal na, nakakatuwiran pa. Aminin mo na, nangungumpisal ka na eh, hindi po ba, no? Nangungumpisal na, sisisihin pa ang asawa, sisisihin pa ang anak, sisisihin pa ang katulong. Ay, nanay, kayo po ang may kasalanan. Ha? Di ba? Ang pinaka nakakatakot, bless me, Father, for I have sinned. Ano po ang kasalanan ninyo? Wala akong maisip, Father. Wala akong kasalanan. Ha? Yan ang malaki yung kasalanan. Wala kayong kasalanan. Di ba ba? Mangumpisal. Mangumpisal. Isa sa pinakamalaking biyaya. Ito po'y paulit-ulit kong sinasabi. Ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating kasalanan. Inuulit ko, ang Kwaresma ay hindi tungkol sa kasalanan. Ang Kwaresma ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa gitna ng ating kasalanan. Ang natatanging kasalanan na hindi patawarin ng Diyos ay ang mga kasalanang ayaw nating ihingi ng tawad. The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. At ang natatanging pagkakamali na hindi natin pwedeng itama ay ang pagkakamaling hindi natin kayang aminin. Simple lang yun. Ang natatanging pagkakamali na hindi natin kayang itama ay ang pagkakamali na ayaw nating aminin. Hindi lahat nagkamali. Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Hello? Hindi lahat na nagkamali, nagkasala, pero lahat na nagkasala, nagkamali. Kung nagkamali, itama. Kung nagkasala, ihingi ng tawad. Naintindihan po ninyo? Ano po ba ang pagkaiba ng Father? Pag ikaw ay magtitimpla ng kape, kumuha ka ng 3-in-1, pumunta ka sa dispenser, nilagyan mo ng tubig, pagkatapos hinalo mo ng hinalo, hindi natunaw. Kasi malamig yung nailagay mo. Ano pa? Hindi yung kasalanan. May tawag doon. Naintindihan ninyo? Ang tawag doon, nagkamali. Yung nagsabing katangahan, ang tawag sa inyo, nagkasala. Bakit? Mabilis kayong maghusga. Naintindihan nyo na? Wow! Hindi lahat na nagkamali, nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Huwag kakalimutan. Pag tinitingnan natin ang pag-asa, tinitingnan natin ang pagpapatawad ng Diyos. Father, bakit yung magnanakaw? Wala naman yun, nagnakaw yun eh. Hindi naman yun nagsisimba. Di ba? Ay bakit nung sinabi niya,
alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa iyong paraiso na. Bakit nakapasok agad sa pinto ng langit? Di pa ba, na? Pwede ko rin gawin yun, Father, pag ako'y naghingalo. Ang sagot doon ay, hindi. Bakit? Nakapako yun, nakapako. Magpapako muna kayo habang kayo naghihingalo. At sabihin nyo, Lord, remember me. O, di nakapako ka, di pa ba, no? At kung kailangan mo ng tagapako, magbo-volunteer ako. Ha? 8:20 na. Last two. Hope finds its supreme witness in the Mother of God. Hope finds its supreme witness in the Mother of God. Kung naghahanap ka ng halimbawa ng pag-asa, walang iba kundi ang mahal na Birhen. Bakit? Kahit siya ang ina ng Diyos, hindi naman niya naintindihan lahat. Kaya nga sinasabi doon, she pondered it in her heart. Hindi niya naintindihan. Kaya, Father, hindi ko naintindihan. Huwag kang mag-alala. Ang mahal na Birhen, hindi rin naintindihan. Father, bakit nagkaganito? Hindi ko rin alam. Hindi po ba? Ano? May mga magulang na sasabi, Father, ba't nagkaganito ang anak ko? Malay ko, anak mo yan eh. Hindi ko naman anak yan, di ba? Kung ikaw nga magulang, di mo maintindihan, ako pa. Di ba? Ano? May mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero pagdating ng araw, maintindihan mo rin. Ano sabi ng guro sa bata na nakita nagbabasa ng Biblia? Huwag mong basahin yan, hindi totoo yan. Totoo po ito, ma'am. Anong binabasa mo? Nilunok po ng balyena si Jonas. Ay, lalo na yan. Kasya ba naman sa bunganga ng balyena yan? Ay, sabi po sa Biblia, hindi totoo yan. Totoo ito, ma'am. Sabi, paano natin malalaman kung totoo? Pag nagkita po kami sa langit, tatanungin ko siya. Sabi ng bata. Sabi ng guro, paano kung wala siya sa langit? Ay, di kayo po magtatanong. Kayo po magtatanong. Dalawa lang ang pupuntahan. Smoking or non-smoking. Dalawa lang yan. Naintindihan po ninyo? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, makikita ko kaya saan ito. Aba, hindi lahat ng nagsisimba magkikita sa langit. Di ba na? Kasi ang malungkot na katotohanan, tabi. Ang malungkot na katotohanan ay ano? Ang pinakamaraming chismoso ay ang simbahan. Oh, totoo yan. May alam ako taga dito eh. Oo. Chinismis ako, may dalawa akong anak. Taga dito yun, taga dito. Grabe. Sino siya, Father? Sino? Ay, nako. Yun ang malungkot na kwento. Kasi, walang mapagkwentuhan eh, di ba ba, no? Lalong-lalo na pag nagbibilang ng pera at puro bariya ang binibilang, ano? Alam mo? Ay, ano? Oh, mahirap bilangin yung bariya, kaya marami na mapagkwentuhan, di ba ba, no? Paborito ko itong kwento. Yung naglilingkod sa aming parokya. Nung ako'y nasa sakristy, ganyan, malapit lang. Maliit lang dito ng konti yung aming altar. Palabas ako, nagkukwentuhan sila. Sabi ng isang matanda, sabi niya, alam mo, pag namatay ako, sana papayag si Lord na maging bulaklak ako. Sabi ng ibang kasama, bakit gusto mong wala? Kasi gusto ko ako nag-decorate sa altar. Sabi ko, magandang pang-homily ito, magandang pang-homily. Tapos sabi niya, ay ako. Gusto ko ako flower base. Bakit flower base? Kasi pag Kwaresma, walang bulaklak.
Pwede mga green lang, di ba, no? Naiiwanan ng flower base. So, galing mo, ah. Sabi, ayoko. Ano ka? Ako ang kandila. Bakit ikaw ang kandila? Ako nag-iilaw kay Jesus. Ganda rin, no? Anong gusto niyo pag kayo namatay? Kandila, bulaklak, flower boys? Sabi nung isa, gusto ko ako ang mantel ng altar. Ang laki eh, di po ba, no? Altar linen. Sabi, bakit? Gusto mo sinasalo si Jesus? Sabi niya, hindi. Anong gusto mo? Gusto ko araw-araw akong hinahalikan ni Father. Lumabas ako, sabi, huy! Pagtatandaan nyo na, ganyan pa kayo. Wala sa edad. Wala sa edad na. Again, 8:26. Ha? Uy, uwi pa ako. And lastly, let us return to the scripture, Emmanuel, which means God is with us. May mga bagay na hindi mo maintindihan, may mga bagay na masakit, meron kang pagluha, may mga bagay na parang walang pag-asa, pero kahit kailan, huwag mong kakalimutan na hindi ka iiwanan ng Diyos. Diba? God is with us. Yung matatanda sa parokyang ito, nakita ninyo ang pagbabago ng simbahang ito. Di po ba, na? Nung una ko recollection, dito ako nakaharap eh. Kasi, iba pa eh. Di po ba, na? Sino nakakaisip na magkakaganito ang simbahan? Hindi, di ba? Pag tinatanong mo iba, ay, wala tayong pera. Yan ang mga taong walang pag-asa. Wala tayong pera. Puro pera lang. Di po ba, na? Ay kung nakinig si Father sa mga taong walang pag-asa, wala tayong kinabukasan. Di ba, no? Mga minamahal na mga kapatid, inuulit ko, ang pag-asa ay hindi tungkol sa mundong ito, kundi tungkol sa isang Diyos na hindi nagbabago. Ang pag-asa ay hindi tungkol sa pangako ng tao, kundi tungkol sa mga salita ng Diyos na hindi nagbabago. Lahat ng bagay ay lilipas, nakikiraan lang tayo, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dadalhin, pero hari nawa mapag-iwan tayo ng magandang ala-ala. Di po ba, no? Yung mga 60 na dyan, malapit na kayo. Yung mga bata-bata, huwag niyong isiping matagal pa kayo. Sapagkat tanging Diyos lamang nakakaalam kung hanggang kailan tayo. Di po ba, na? Ang mahalaga, tayo ay handa, hindi lamang sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, kundi handa tayo na darating ang araw, ako'y tatayo sa paghusga ng Diyos. Paminsan-minsan, mag-practice kayo. Oo, hindi ako nagbibiro. Minsan, nagbibihis ako. Nagpa-practice ako. At doon mo mararamdaman at makikita kung ano ang iyong mga pagkukulang. Kaya pag nagising ka kinabukasan, gagawin mo mga bagay na hindi mo nagagawa kasi baka wala ng ibang pagkakataon. Hindi masama yun. Magbihis ka mamaya. Magtataka ang iyong asawa. Sabihin mo lang, walang nakakasigurado kung magigising pa
bukas. Halikan mo ang iyong asawa. Yapusin mo ng mahigpit. At sabihin mo, kahit anong mangyari, huwag mo kakalimutan na ikaw lamang ang aking minamahal. Oo, kung ako man ay mayroong pagkukulang, sana'y patawarin mo ang aking kahinaan. Sa paggising sa umaga, bit-bit mo ang aking mga pagmamahal. Halikan mo ulit. Yapusin mo ulit. At sasabihin ng asawa mo, bakit ka ganyan? Nararamdaman mo ba na ikaw ay mamamatay na? May lungkot sa iyong mga mukha. At sasabihin mo, hindi naman. Bakit mo ginagawa? Kasi pakiramdam ko, bukas wala ka na. Bakit palaging ako mawawala? Di ba, no? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, life is short and death is certain. Everything in this world is temporary. The only thing that doesn't change is God. And this is our hope. Regardless of what is happening, we rely on the faithfulness of God, for God never changes. Amen? Amen. Magsitungo tayo. Mag-ukol tayo ng ilang saglit na katahimikan. Idulog natin sa Diyos ang ating mga kalooban. Aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan. At panghawakan natin ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Ama naming mapagmahal, salamat po sa gabing ito. Salamat po na tinipon mo kami. Salamat po sa bawat biyaya. Salamat sa kalusugan, sa tawanan, sa mga pagkain sa aming hapagkainan. Minsan kulang, ngunit kahit kailan, hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, dinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Bit-bit ang kanya-kanya nilang mga suliranin o problema sa buhay. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man ditong may karamdaman. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, pagkaluban mo sila ng kagalingan. Maging cancer, Panginoon, walang imposible sa iyo. Hipuin mo sila, ibangon mo sila, panumbalikin mo ang kailang mga kalusugan at kalakasan. Palayain mo sila, Panginoon, sa kailang mga karamdaman. Kung meron man silang mga pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila, alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Batid mo, Panginoon, ang kailang mga pagdulog, nawa po ang kailang mga pamilya, ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, kayo na po ang magkaloob kung ano man ang makabubuti, makababanal para sa bawat isa. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming bukas. Panginoon, dagdagan mo ang aming mga pagtawa, dagdagan mo ang mga pagpapalang iyong pinagkaloob.
Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananalig sa iyo. At kung anuman ang makabubuti, makababanal, sana po, Panginoon, na hindi niyo pagdamutan na matanggap ng bawat isa. Sa tulong at panalangin, mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din si San Jose, ang tapat niyang esposo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.